Habang naghihintay sa isang selda noong panahon ng German occupation during the Nazi Germany noong 1943, isang bilanggo na nagmangalang Dietrich Bonhoeffer, isa po siyang Aleman na mananampalataya, at isang linggo bago dumating ang Advent season, si Bonhoeffer ay sumulat sa isang kaibigan. Ito ang kanyang sinabi. Sabi niya, isang selda ng bilangguan kung saan naghihintay, umaasa, gumagawa ng iba't ibang bagay, at ganap na umaasa sa katotohanan na ang pintuan ng kalayaan ay kailangang buksan mula sa labas, ay hindi isang masamang larawan ng Adbyento. So di nagtagal pagkatapos isulat ang mga pananalitang iyon ni Dietrich Bonhoeffer, ay pinatay na siya ng mga sundalong Aleman. Ngunit tama siya sa kanyang pahayag sapagkat sinasabi niya na ang pintuan ng kalayaan para sa kanya at para sa atin ngayon ay nagbubukas pa rin mula sa labas sa pamamagitan ng pagdating at ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So merong dalawang dahilan kung bakit sa panahon ng Advent ay dapat nating alalahanin ang ating malaking pangangailangan para sa isang tagapagligtas. So yung kahalagahan ng pagdating ng tagapagligtas, sapagkat ang unang dahilan ay kung higit nating nadarama ang ating pangangailangan para sa isang tagapagligtas, ay mas magiging mahalaga ang pagdating ng tagapagligtas. Picture with me mga kapatid, no? Sa sandaling ito, merong dalawang tao sa isang kotse palabas para magmaneho sa kahabaan ng highway, no? So alam nung rider, nung lalaki, yung katabi niya, na merong bomba doon sa trunk. At anumang segundo ay maaaring sumabog yung kotse. So yung driver ay hindi siya naniniwala na mayroong bomba. Sa katunayan, ay iniisip niya yung kanyang katabi, nawawalan ng bait o baliw siya. So yung highway patrol ay inalerto na yung sasakyan ay kargado nga ng bomba. At yun ay malapit ng sumabog. Kaya't sinimulan ng highway patrol ang kanilang paghahanap at tugisin yung sasakyan. So biglang nakita nung pasahero, nung rider, na yung highway patrol na malayo sa di kalayuan sa kanilang likuran patungo sa kanilang kotse. So hinahabol na sila. So ang kanyang damdamin, ang kanyang puso ay tumatalon sa pag-asa para sa posibleng pagliligtas. Pero kung ikaw yung rider na nakakaalam na may bomba dun sa trunk, at yung mga kumikislap na pulang ilaw, para sa iyo, napakahalaga nun. Di po ba? At habang papalapit sila, lalo silang nagiging mahalaga para sa kanya o sa iyo. Pero kung ikaw yung driver at hindi mo akalain na mayroong bomba dun sa trunk, yung kumikislap na pula mula dun sa highway patrol ay magsisilbing banta para sa iyo. So I think that the most loving thing, no? Isang bagay na maaari kong maipagkaloob sa ating lahat ngayong season of Advent is to help us remember and feel our need for a Savior. So habang paparating ang isang bagay na ating inaalala, ang ating puso, mga kapatid, ay lumulukso sa kaligayahan. Yan ba ang damdamin mo habang ginugunita mo ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? Is that the enjoyment? Is that the excitement that leaps in your heart? Gaya ni Elizabeth, nung siya'y nung binati niya si Maria, yung bata na nasa kanyang sinapupunan, during that time it was John the Baptist, nung narinig yung tinig ni Maria, anong nangyari doon sa bata? Ito'y lumukso. It leaped for joy. So ganun din po ba tayo bilang mga mananampalataya?
So ang ikalawang dahilan para alalahanin ang ating malaking pangangailangan para sa isang tagapagligtas ay dahil ang salita ng Diyos ay nag-uutos sa atin. So yan yung dalawang bagay, dalawang dahilan kung bakit kailangan nating alalahanin ang ating pangangailangan ng tagapagligtas. So in Ephesians chapter 2 verse 1 to 12, ito'y naglalarawan how God save us by grace through faith. Iligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya sapagkat mayroong isang bomba ng kasalanan na marapit ng sumabog sa iyong kaluluwa. Sinabi in verse 11, iniutos, sabi, therefore remember, alalahanin mo. Alalahanin ng alin? Anong sinasabi ng verse 12? Sinabi, remember that you were at that time. Alalahanin mo ng mga oras na yun, ng mga panahon na yun, na ikaw ay hiwalay kay Kristo. You are alienated from the commonwealth. Hindi ka bahagi ng kalipunan ng kanyang bansa o ng kanyang iglesia. At ikaw ay dayuhan sa tipan ng pangako. Wala kang pag-asa. Walang Diyos dito sa bundong ito. So yun yung kalalagayan ng tao na hindi mananampalataya. But the key word, brothers and sisters, my friends, is speaking to us is the word remember. Alalahanin mo. So I believe na yung kaninang paglalarawan na sinabi ko kanina na kung saan ay merong naghahabulan, yung highway patrol at yung kotse na merong dalawang tao, at kung ikaw yung rider at ikaw yung pasahero o ikaw yung driver, you will never forget that awful chase. Iisipin mo yon sapagkat yan ay importanteng bagay. Hindi mo dapat kalimutan kung ano ang nangyari kung hindi ka nila inabot, di ba? Kung hindi ka inabutan ng highway patrol at sumabog yung bomba, you were blown in bits and pieces. Pero sinabi, dapat mong tandaan kung ano ka noon at magiging kung walang tagapagligtas. Sinasabi ko yan sapagkat yan ay bahagi ng ating nagpapatuloy na buhay Kristiyano. It should be our obedience to the Word of God. It should be our obedience in Ephesians chapter 2 verse 12. Sinabi niya, remember, remember. Alalahanin mo na ikaw ay putol mula kay Kristo. Ikaw ay hiwalay kay Kristo. Wala kang karapatan na maging mamamayan ng langit. Wala tayong pangako na pwedeng ilapat sa ating buhay. Wala kang pag-asa at wala kang bahagi sa Diyos. So we are commanded, mga kapatid, remember this, alalahanin mo ng paulit-ulit yung mga kataga na sinabi dito sa Efeso, Kabanatang 2. At tiyak na ang dahilan ay upang magkaroon tayo ng isang masiglang pag-uudyok sa ating sarili na mahalin si Hesus Kristo bilang ating tagapagligtas. Remember, brothers and sisters, this is a simple psychological fact na malibang maramdaman natin ang malaking pangangailangan para sa isang tagapagligtas, ay hindi natin mararamdaman na siya ay isang dakilang tagapagligtas. Tandaan niyo yan, mga kapatid, kung hindi mo nararamdaman sa iyong sarili yung malaking pangangailangan mo kay Kristo, ay hindi mo mararamdaman na siya ay isang dakilang tagapagligtas. Yan ang hamon ko maging sa mga tao na hanggang sa ngayon ay wala pa sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang layunin ko ngayong umaga sa pag-alaala natin ngayong panahon ng Advent ay tulungan tayong makita kung gaano kalaki ang ating pangangailangan para sa isang tagapagligtas to display the greatness of His salvation. So ang unang dahilan kung bakit kailangan natin ng tagapagligtas ay dahil kung walang tagapagligtas, kung wala si Kristo, lahat tayo ay patay sa ating pagsuway at kasalanan. We are dead in our trespasses and sins. Sinabi niya ng 2 beses ni Apostol Pablo. Sinabi niya in verse 1, sabi niya,
Kaya nooy mga patay sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Then, sinabi niya in verse 5, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway. It only pertains, mga kapatid, na ito ay binibigyan ng higit na pagpapahalaga ni Apostol Pablo. Kaya kung tatanungin mo ang maraming tao, sa mga tao kung bakit ang kasalanan ay isang suliranin o isang problema, at kung bakit kailangan ng tagapagligtas mula rito, sasabihin nila na ang kasalanan, ito ang isang bagay na nag-offend sa iyo o nag-offend sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito ang magdadala sa kanila sa ilalim ng paghahatol ng Diyos. At kaya kailangan natin ng isang tagapagligtas na maaaring magpatawad sa ating mga kasalanan at mag-alis ng ating kaparusahan. Yung mga katagang yan, mga kapatid, ito ay totoo. Tunay yan. Pero mga kapatid, hindi yun yung punto nung sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 1 and 5. Hindi lang yun ang kailangan mo. Hindi lang yan ang kailangan mo, kaibigan. The reason we need a Savior is not just that we are living sa isang sirasirang bahay at kinakailangan kang mapatawad dahil hinamak mo ang kaluwalhatian ng Diyos. As a matter of fact, kailangan mo ng tagapagligtas sapagkat ikaw ay namumuhay sa morgue. Picture with me kung ikaw ay nakatira sa isang morgue. In a dilapidated house, maaari kang magreklamo, maaari sabihin mo na ikaw ay sorry. Maaari kang gumawa ng mga mabubuting resolusyon sa iyong sarili. Maaari kang magpasya na ibigay ang iyong sarili sa habag ng Diyos. Pero ikaw, kaibigan, what can you do if you are in a morgue? Di ba ang morgue ay laman ng patay? Wala siyang magagawa. There is nothing you can do because you are dead in your trespasses and sins. So kung ang ibig sabihin nito ay kung ano ang itsura nito, that you are dead in your trespasses and sins, hindi mo lamang kailangan ng isang ordinaryong tagapagligtas, kaibigan. What you need is a great Savior. Isang dakilang tagapagligtas. Kaya ano ang naisipakahulugan ni Apostol Pablo nung sinabi niya na tayo ay patay sa ating pagsalangsang at mga kasalanan? Tignan natin yung konteksto nung sinasabi. Merong parirala na sinabi in verse 3. Notice with me in your Bibles. Na ipinapakita yung kaseryosohan ng ating pagiging patay sa kasalanan. Sa huling bahagi ng talatang ito, sinabi that we were by nature children of wrath like the rest of mankind. Mga katutubong anak ng kapuotan. So sa madalit salita, yung mga bagay na ating ginagawa upang maghatid ng poot ng Diyos sa atin, ginawa natin yan because of our sinful nature. Kailangan natin ng tagapagligtas hindi lamang tayo o hindi lamang dahil sa tayo ay nagkasala, but because we have sinned by nature. By nature. We are by nature sinners. Sa huling bahagi ng verse 2, sinasabi that we are sons of disobedience, mga anak ng pagsuway, which is another way of saying, isa pang paraan ng pagsasabing ang pagsuway ay nasa ating spiritual na genes. Come to think of it, mga kapatid. Ang ating pagsuway sa Diyos ay nasa ating spiritual genes. Rebellion runs in the human family. Tayo bilang mga taong nilikha, lumalaban tayo sa Diyos, naghihimagsik tayo sa Diyos. Ito'y bahagi ng ating makasalanang likas. Kaya tayo ay patay sa katwiran at pananampalataya. So ano ngayon ang kinalaman nito ng pagiging patay sa kasalanan? Para bagang it sounds that we are very much alive and active sa ating rebellion and disobedience against God. Totoo yun. Indeed, it is true, mga kapatid.
Sapagkat ang pagiging buhay sa pagsuway ay nangangahulugan na tayo ay patay sa pagsunod. Ang pagiging buhay sa pagiging rebelde sa harapan ng Diyos ay nangangahulugan na tayo ay patay sa pagiging mapag-submission o nagpapasailalim ka sa Diyos. Ang pagiging buhay sa kawalan ng pananampalataya ay nangangahulugan na ikaw ay patay sa pananampalataya. So get my point, mga kapatid? Wala tayong alinmang espiritual na kalikasan na nabubuhay sa ating sarili upang ihilig natin ang alimang bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos at ng pagtitiwala natin sa Kanyang kapangyarihan. And lacking that spiritual nature, brothers and sisters, tayo ay patay sa katwiran, patay sa kabanalan, patay sa pagsunod sa Diyos, patay sa pananampalataya. So, spiritual speaking, kung ikaw ay wala kay Kristo, kung wala kang tagapagligtas, wala kang pagkahilig sa mga spiritual na bagay, there is no spiritual life. Kung kaya't kailangan mo ng tagapagligtas, hindi lamang ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan, kundi magbigay sa atin ng buhay na espiritual. That is what you need, not to be forgiven, kundi ikaw ay magkaroon ng espiritual na buhay. And therefore, I needed a Savior. Yan ang kailangan mo. Isang bagay na dapat ang ating puso ay mayroong pagkahilig na magtiwala at sumunod sa Kanya. Yun lamang ang tanging paraan upang ikaw ay makasunod kay Jesus, sa Diyos. Kaya nga napakaraming tao sa mga panahon na ngayon na wala silang pagsunod sapagkat walang spiritual na buhay sa kanila. Nakikita natin yan, hindi na tayo kinakailangang lumayo. Mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, magulang, kapatid, mga anak, na walang pagtitiwala sa Diyos, walang pagkahilig sa mga bagay na espiritual, sapagkat sila'y walang buhay na espiritual. Kaya nangangailangan ng tagapagligtas para buhayin tayo at likhain tayong muli. We need to be alive and to be created again. At yan yung nais ipahiwatig in verse 10. Tignan ninyo sa inyong mga Bible. Sinabi niya, tayo ang Kanyang pinakamainam o pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So nakikita ninyo ang nais niyang ipahiwatig. Sinasabi niya na ang kalagayan natin bago tayo nagkaroon ng tagapagligtas ay napakasama kaya't kailangan natin ng isang tagapagligtas. Hindi lamang para patawarin tayo, kundi tayo ay likhain. Likhain tayong muli. So ito ay isang radikal na paglalarawan sa atin sapagkat yung sinasabi sa verse 5 that we were made alive out of our deadness, but in verse 10 sinasabi we were created. So hindi ka lamang niya binuhay, kundi kanyang nilikha niya kanyang muli. At nilikha mula sa wala. So ang punto ng dalawang paglalarawang ito ng pagbabagong loob ay nangangailangan ng isang himala. Kailangan ng isang himala na tulad ng muling pagkabuhay o paglikha upang magbigay o mabigyan tayo ng espiritual na buhay. So it was non-existent and had to be created. We were dead and had to be raised. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So hindi ka lamang niya ginawang buhay, kundi nilikha kanyang muli. Out of nothing you were created. Sa lingwahe ng mga teologo o sa mga teolohiya, ang tawag dyan ay regeneration. Yun ang ibig sabihin nun.
Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo in verse 10 na kung saan ikaw ang kanyang pinakamahusay na gawa, he was not just speaking of the physical creation, kundi binabanggit niya yung iyong spiritual na pagkabuhay. Yun yung pinakamahusay niyang gawa, mga kapatid. At yung kung paano naranasan mo ang buhay ng pagiging Kristiyano, yun yung pinakamainam at pinakamahusay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya pakinggan niyo yung sinasabi ni Matthew Henry in verse 10. Ito yung kanyang comment. Sinasabi niya, lumilitaw na ang lahat ay sa biyaya. Dahil ang lahat ng ating espiritual na mga pakinabang ay mula sa Diyos. Tayo ang kanyang gawa. Ibig sabihin, bilang paggalang sa bagong nilikha, in the new creation, hindi lamang bilang mga tao, kundi bilang mga banal. Ang bagong tao ay isang bagong nilalang at ang Diyos ang tagapaglikha nito. Ito ay isang bagong kapanganakan at tayo ay isinilang sa kanyang kalooban. So yun ang sinasabi niya. It was the will of God. Kaya kung papansinin po ninyo, kung sa Ephesians chapter 2, na in love you were predestined. Nahiwalay yung salitang sa pag-ibig, then we begin in verse 2 that we were predestined. Pero kung babasahin mo yun ng tuloy-tuloy, sinabi doon, in love you were predestined. So think of it, mga kapatid, kung paanong ginawa ng Diyos sa kanyang pagsinta na ikaw ay kanyang iniligtas. So muli, babalik ako dun sa paglalarawan ko na hindi ka lamang namumuhay sa isang sira-sirang bagay o sa isang sira-sirang bahay, kundi ikaw ay namumuhay sa isang morgue. At alinmang kaisipan na iyong iniisip at alinmang damdamin na iyong nadarama o alinmang bagay na iyong ginagawa, these are not the thoughts and feelings and deeds of the Spirit. It is the deeds of the flesh. Basahin niyo in chapter 2, verse 1 to 3 ulit. Basahin ko dito. Verse 1 to 3. Kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Tayo mga kapatid ay naglalakad noon sa sanlibutan ito, na ang pinuno natin ay yung kapangyarihan ng himpapawid. Walang iba kundi si Satanas. And then in verse 3, sabi, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga iyon. Bakit? Kasi tayo ay gumagawa ng mga pagnanasa ng laman. Diba? So yun yung ating kondisyon. So nothing that we thought or felt or did ay spiritual. Sapagkat lahat tayo ay patay sa ating spiritual na buhay. Everything we thought and felt and did came from what we were by nature. And by nature, we are children of wrath. So nakikita ninyo mga kapatid kung gaano kapangit yung ating kalagayan noon. Diba? Kung iyong iisipin ng mas malalim, ito yung kalagayan mo dati. At sa mga hindi mananampalataya, ito ang kalagayan mo ngayon. It is a horrible and awful situation or condition of being without a Savior. Wala kang spiritual na buhay sa iyong sarili, kundi kamatayan lang. Kaya ang isang tao na wala kay Kristo, siya ay patay. Patay siya. You are alive physically, but inside, you are dead. Ikaw ay patay. Everything we do is sin. At ano ba ang nagagawa ng kasalanan? Ito ay hindi ka nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sino bang tao o persona ang gumagawa ng isang bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos pero siya ay spiritual na patay? Wala kang magagawa. You cannot do anything for God if you are spiritually dead.
And so before the Savior came, bago kanya pinukaw, bago kanya ginawang buhay, ang lahat ng ginagawa mo ay kasalanan. That's the bad news. So probably sa inyong inaasahan, hindi ba't parang dapat Pasko ang mensahe? Actually, this is Christmas message. Di ba? Ano ba ang ibig sabihin ng Advent? It was the coming. Inaalala na nga lang natin dahil dumating na siya. At bahagi ng kanyang pagdating ay yung mga bagay na binabanggit dito sa pangangaral ngayong umaga. So lahat ng ginagawa natin ng walang tagapagligtas ay kasalanan. So maaaring iniisip nyo na, marami kayong iniisip na mga individual, na mga tao na gumagawa ng mabuti, mapagkawang gawa. Ito yung panahon na sobrang generous ng mga tao, di ba? Maaari mong sabihin na hindi maaari sapagkat marami naman akong kaibigan na mga hindi mananampalataya na gumagawa ng mabubuting gawa. Yes. Pero kapag sinabi mo yan, wala kang pananaw sa Diyos. Kapag sinabi mo yun. Kapag hinatulan mo kung ano ang kasalanan at kung ano ang katwiran, huwag mo lang isipin ang tao. Ang isipin mo ay ang Diyos. We were made for God. We are made for God. He is worthy. Siya ang karapat-dapat ng lahat ng ating pagmamahal, ng ating pagtitiwala, ng ating pagbibigay parangal at pasasalamat at pagsunod at pagsamba. Siya ang karapat-dapat. Maaari kang makagawa ng mabubuting bagay, especially this season sa ating kapwa, na maaari kang magpakain na nagugutom o gumagawa ka ng mga charities. But if it doesn't spring from your trust in God, at kung hindi mo ito ginagawa alang-alang sa kanyang kaluwalhatian, at kung hindi mo ito tinatanaw para sa kaligtasan ng mga makasalanan, ang lahat ng ating ginagawa ay kasalanan in respect to our Almighty God. Okay? So yun yung mga bagay na nais kong dapat ninyong tandaan, alalahanin ngayon. Sapagkat sinasabi that whatsoever is not from faith is sin. Right? Lahat ng hindi galing sa pananampalataya ay kasalanan. At ang hindi pagbibigay luwalhati sa Diyos dahil ikay nagkulang ay kasalanan pa rin. Therefore, presuming na ikay gumagawa ng mabuting bagay as bilang bahagi ng common grace ng Diyos, pero without pointing them to God, without pointing them to the gospel, my friends, it is sin. Kaya nga, makikita mo, ganun pala. Ganun pala ang tao. Nasa ganda ng kanyang itsura sa panlabas, anong sinabi ng Ebanghelyo? Na para siyang, tinaputing kabaong. But inside, it is full of dead men's bones. Di ba? Wala tayong magagawa kung walang tagapagligtas. We are spiritually dead. At yamang malibang tayo ay gawing buhay ng ating tagapagligtas, nothing we do is spiritual. Okay? Nothing we do is spiritual. Everything comes from the flesh. From the flesh. And therefore, without a Savior, all our so-called good deeds are rags and ashes. Yan yung katotohanan. So ang isip ng laman ay hindi magpapasakop. sa Diyos. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo.
in a furthermore detail kung anong ibig sabihin ng pagiging patay sa ating spiritual na buhay. Basahin natin yung Romans chapter 8. Ipitin niyo lamang po inyong mga Biblia sa Efeso. Romans chapter 8. Verse 6. Verse 6 hanggang verse 9. Sabi doon, sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Verse 8, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod. Dahan-dahan kong sinasabi ito para maintindihan natin. Verse 8, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. It cannot please God. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Okay? So sa madalit salita mga kapatid, ang malibang ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating at ginawa tayong buhay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, tayo ay namumuhay sa laman. Yan ang sinasabi ng verse 9. That is, we simply have the mind of the flesh. At ang isip ng laman ay paghihimagsik laban sa Diyos, verse 7. At hindi ito magbibigay lugod sa Diyos, verse 8. Sa makatuwid, ang isip ng laman ay kamatayan. Spiritual death. Ito'y isang kalalagayan ng pagiging wala ang Espiritu ng Diyos. Kung kaya't hindi natin magagawang magpasubmit o magpasailalim sa Diyos. Verse 7 muli. So without a Savior, everything we do is insubordination. Alam niyo naman yung salitang insubordination, di ba? Lalo na doon sa mga nagtatrabaho. Ito ay hindi pagsunod. Sa makatuwid, ito'y pagre-rebelde laban sa Diyos. Okay? So yan ang ating mga kalagayan. But the good news is, brothers and sisters, but God who is rich, ang Diyos na mayaman sa biyaya, binago niya yon. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya at pananampalataya kay Kristo. Ganun na nangyari. Kaya ito'y isang bagay na dapat nating alalahanin ngayong panahon ng Adbyento. Na yung pagdating ng ating tagapagligtas ay hindi ordinaryong pagdating, kundi ito'y pagdating ng mayroong layunin. May layunin at ang layunin ay upang i-reconcile tayo sa Diyos, sa Kanyang Ama. To reconcile us to the Father. So iba pang mga talata na sinasabi patungkol sa spiritual na kamatayan. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Unang Korinto, kabanatang 2, talatang 14. Sinabi dito, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya. At hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. So anong sinasabi ng talatang ito? Na kung walang tagapagligtas upang magpukaw at gawin tayong buhay spiritually, dahil baluktot ang ating mga bagay na pinagpapahalagahan, malibang ating marinig ang katotohanan, iisipin natin na ang katotohanan ng Ebanghelyo ay kahangalan.
And so our perverse sense of values, hindi natin mapanghahawakan ng katotohanan para sa ating sarili upang tayo ay maligtas. Okay? Romans chapter 6, muli, sa inyong mga Biblia, Romans chapter 6, verse 17 to 18. Romans chapter 6, verse 17 to 18. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, kayo'y taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. So malibang dumating ang tagapagligtas upang tayo ay muling palayain, ay mananatili tayong mga alipin ng kasalanan. Kaya bilang bahagi ng ating pangangaral ngayong umaga at sa ating pagtatapos, ano ang mismong sinabi ng ating Panginoon, yung kanyang patotoo patungkol sa espiritual na kamatayan? Si Apostol Pablo ba kinuha lang yung ideya na ito dito sa Ephesians chapter 2? O galing ba ito sa ating Panginoon? In Matthew chapter 8 verse 21, sinabi doon na yung kanyang alagad ay nilapitan ng ating Panginoon. Sinabi ng disipulo at sinabi, Lord, let me first go and bury my father. But Jesus said to him, follow me and leave the dead to bury their own dead. So, yung katotohanan yan na yung patungkol sa spiritual na kamatayan ay hindi nagsimula kay Apostol Pablo, kundi nagmula sa isipan ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya, leave the dead to bury their own dead. Kaya sinasabi dito mga kapatid na yung pagiging patay ba sa kasalanan, is it excusable? Hindi. Sapagkat ito ang ating kalagayan. In Matthew chapter 23 verse 27 to 28, sinabi doon na sa aba ninyo mga skriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, nakatulad kayo ng mga pinaputing libingan na sa panglabas ay nagmimistulang maganda, ngunit sa loob ay punong-puno ng mga buto ng taong patay at ng lahat ng karumihan. So sa panlabas ay nagmimistulang matuwid sa tao, ngunit sa loob ay punong-puno ng hypocrisy and iniquity. So ito yung isang magandang halimbawa ng isang nagsasabing siya'y matuwid sa kanyang sarili, pero ang totoo, siya ay tunay na patay. Maraming taong ganyan, no? Mga di mananampalataya. Na sila'y mukhang malinis, mukhang matuwid, ngunit ang totoo, sila'y punong-puno ng karumihan at ng kasalanan. So again, brothers and sisters, our deadness spiritually is not excusable. Hindi natin yan maidadahilan sa harapan ng Diyos. Sa katunayan, ito'y isang abominable situation. No? Yung ating kawalan ng kakayanan na magpasakop sa Diyos at magbigay lugod sa Diyos, it will never excuse us. So the power of our cannot is the depth of our will not. Kung ano yung ibig sabihin nun? The power of our cannot is the depth of our will not. Hindi ka magpapasakop sa Diyos at hindi mo magagawang magpasakop sa Diyos. That's the spiritual condition. Kaya nagbigay ng babala ang ating Panginoon. At the same time, it is a warning but an encouragement for all of us. Na maaari kang magbigay o maaari kang magpakita ng buhay na tila baga malinis sa harapan ng Diyos, ngunit ang totoo, we are still dead on the inside. So dapat kailangan natin ng tagapagligtas.
Ang mga di mananampalataya, kailangan nila ng tagapagligtas. O kayo na kabataan, mga magulang, kapatid na wala pa kay Kristo, kailangan mo ng tagapagligtas. Hindi ka lamang dapat mapatawad, kundi ikaw ay magkaroon ng spiritual na buhay. Kailangan kang mabuhay muli. Muli kang ipanganak. We are spiritually dead and helpless without Him. No matter how good we look on the outside. Kaya muli, sinasabi ng ating Panginoon, truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Truly, truly, I say to you, the hour is coming and now is when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. So yan yung encouragement sa atin ng ating Panginoon na sinabi in John chapter 5, verse 24 to 25. Pero kung ikaw naman, yung isang tao na mayroong spiritual na buhay sa iyong sarili, utang mo yan sa Diyos. No? Utang mo yan sa ating tagapagligtas sapagkat binigyan kanya ng buhay, ng spiritual na buhay. Kaya, yung paggunita natin ng okasyon na ito, na kung saan ay sinasabi yung pagdating ng tagapagligtas, sinasabi na lamang sa atin ito bilang pag-alaala natin sa kanyang pagdating. Pero ang inaasahan natin ngayon ay yung kanyang ikalawang pagdadating. Di po ba? Yung unang pagdating niya ay napaka simple. Di po ba? Simple lang siya. Hindi siya magarbo. Hindi dumating ang tagapagligtas at makikita mo siya sa isang palasyo. Hindi mo siya makikita na nabuhay bilang isang sanggol sa isang napakagandang nursery. Napakasimple. Hindi inaasahan ng marami na ito yung darating na tagapagligtas. Pero ang kanyang ikalawang pagdating ay kakaiba. Sapagkat yung kanyang ikalawang pagdating na kung saan ay simple nung una, ngunit ngayon ay kakaiba. Basahin natin sa Revelations chapter 19, verse 11 to 16. Revelations chapter 19, verse 11 to 16. And here I will close. At nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti. At ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagdigma. Verse 12. Ang kanyang mga mata ay tulad ng ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat na walang nakakaalam kundi ang kanyang sarili. Siya'y nakasuot ng damit na inilubog sa dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at sila'y may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. At paaagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. This is our Savior.
Yan ang isang bagay na nais kong iwan sa inyo ngayong araw na ito sa ating muling paggunita ng kanyang pagdating, na siya'y dumating na. Dumating siya hindi bilang isang ordinaryong tao, kundi siya'y dumating na merong layunin, at ang layunin ay upang bigyan tayo ng spiritual na buhay, upang tayo ay muling ipagkasundo sa Kanya, sa Kanyang sarili, sa ating Diyos. Kaya yan ang hamon ko sa inyo. Maging sa mga tao na tumutunghay sa ating live stream, kung ikay wala pang pananampalataya kay Kristo, ito, sumunod ka sa Kanyang sinasabi dito sa Kanyang mga salita. Ikaw ay magpasakop sa Kanya at kilalanin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa aming pakikinig ng inyong mga salita, at muli, salamat sa iyong pagbibigay paalala sa amin na kami ay noon mga anak ng pagsuway, na kami ay nabubuhay sa laman, na sinusunod namin ang pinuno ng kapangyarihan ng kalawakan. Ngunit dahil sa inyong magandang biyaya, sa inyong biyaya at inyong pagsinta sa amin, kami ay inyong iniligtas. Pinagkalooban kami, aming Panginoon, ng kakayanan, ng pananampalataya sa pamamagitan mo upang kami ay tunay na magpasakop sa paghahari ni Kristo. Kaya dalangin namin, aming Diyos, na naway sariwain namin ang mga bagay na aming napakinggan ngayong umaga, na hindi lamang ito magsilbing mga pananalita, kundi sa bawat araw at sandali ay patuloy namin pinagbubulay-bulayan ang mga katotohanan ito. Sapagkat ito'y isang bagay na hindi lamang kami ang dapat makaranas, kundi ipamalita namin, Panginoon, ang magandang balita para sa aming mga mahal sa buhay. Lalo pat ngayon na kung saan ay ang lahat ng tao, ang buong mundo, ay nagdiriwang, Panginoon, sa okasyon na ito ng iyong pagdating. Kaya dalangin namin, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay ay magawa namin na maibahagi ang bagay na ito, ang katotohanan na ito sa ibang tao, upang sila'y magkaroon din naman, Panginoon, ng spiritual na buhay, kung paano ikaw ay nagbigay sa amin ng spiritual na buhay. Mangyari nawa, Panginoon, sa inyong biyaya na ganun din ang gawin ninyo, Panginoon, para sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, aming Diyos, at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus.